Banal ang lawa ng Kayangan sa Coron para sa mga katutubong Tagbanwa. Ayon sa kanilang sinaunang paniniwala, may nagbabantay ritong anito. Noon, maski mga taga-tribo kailangan humingi ng pahintulot sa mga itinakdang bantay nito bago pumasok. Ngunit noong taong 2001, napagpasyahan ng mga Tagbanwa na buksan ito sa mga turista. Isa na ito sa pangunahing dinadayo sa Palawan. Ngunit itong Marso, biglang ipinasara ang lawa. Sa kabila kasi ng napakalinaw nitong tubig, may 2 turistang naglaho rito. Halos 20 taon na ang nakalipas mula noong una kong dalawin ang bayan ng Coron sa probinsya ng Palawan. Itong lupang nilalakaran ko, wala dati. 10 ektaryang lupa ang nireclaim ng lokal na pamahalaan kamakailan. Ang dating tagong yaman ng bansa, kilala na sa mundo. At kung nasaan ang mga turista, susunod din ang mga negosyante. Tulad ni Omar Mangaranat na tubong Marawi. Ano tingin niyo sa Coron? Experience niyo dito? Okay naman po rito. Mga manunungkulan dito, ayos naman yung mga tao dito kasi wala naman akong naano rito napatayan, awayan. Pero yung mga nakaw-nakaw, natural lang yan. Mga bata. So, walang patayan dito? Wala. Tahimik lang? Opo. Mababait ba mga tao dito? Oo naman. Bago pa man sumikat bilang bakasyonan ng Coron, bukang bibig na ito sa mga diver. Sa buong Coron, iisa lang daw ang dive shop na Pinoy ang may-ari. Ang Coron Divers Dive Center ni Arnie Pabinonio. Mga 9 daw. Ay, salamat po. Kayo pa ang aming guide. Tubong iligan sa Mindanao si Arnie at dating sundalo bago siya nagpasyang manatili sa Coron noong taong 2000. Pumunta kaming Boracay, pumunta kaming Puerto Galera, Bohol, mga ganyan. Tapos nang nakarating kami rito, sir, 32 years old po ako noon, nung time na yon. Nang makita ko na ibang klase itong lugar na to, extreme diving to, dahil ang kulang na lang dito is ice diving. Lahat po, sir, wreck diving, cave diving, thermal lake diving, coral reef, and reef diving. Nandito na po sa Coron, sir. Saan ba yung shipwrecks? Nandiyan na? Isa ito sa pinaka-popular na dive site dito sa Coron. Meron kasing gunboat ng Hapon na pinalubog din noong September 24, 1944. Na nandito sa ilalim, sa mababaw lang. Kaya kahit yung mga beginner divers ay pwedeng lumusong dito at makita nila. Napakalinaw kasi ng tubig dito. So dito lang tayo, sir. Tune up lang tayo saglit yan, tapos baba na tayo. Ang mga shipwreck tulad nito ay nagkakaroon ng panibagong halaga. Nagsisilbi silang artificial reef o tahanan ng isda
na nakakatulong sa kanilang pagpaparami. Quiapo sa ilalim. Ang daming tao. Sa 17 taon niyang paninirahan sa Coron, tila alam na ni Arnie ang kwento ng bawat isla. So ano tong islang ito? Ito po yung isla ng na sementeryo ng mga native. Sacred place nila to. Ang dami nang nagka-interest niyan sa lugar na yan na kung saan gustong bilhin mga investors. Dahil napakagandang white sand. Pero pag huhukay ka dyan, maraming mga bungo ng mga ng mga natives. Dahil yun nga po, sacred nila yan. Hindi nga pinapasyalan yan ng mga tourist dahil may mga ilang tourist na gustong dumaong para lang dahil sa white sand. Pero hindi nila pinapayagan dahil talagang sacred place nila yan dahil yun nga po, burial ground nila. Meron pa rin dyan. Lingid sa aming kaalaman sa araw na ito, meron na palang heightened alert dahil sa banta ng Abu Sayyaf sa Coron. Ngunit walang kinalaman ng mga bandido sa pagkawala ng 2 turistang binata sa mahiwagang lawa ng Kayangan. Ang tunay na pangyayari, una natuklasan pala ng aming guide na si Arnie. May bayan ng Coron sa isla ng Busuanga. Katabi nito ang isa pang isla na Coron din ang pangalan. May 17 lawa at 2 lang sa mga ito ang bukas sa mga dayo. Ang Luluyuan Lake na mas kilala bilang Barracuda Lake at ang Kayangan. Noong ika-13 ng Marso, sa loob ng tinuturing na isa sa pinakamalinis na lawa sa bansa, may 15 magkabarkadang turista mula sa Czech Republic sa Europa ang lumusong sa tubig. Doon nagsimula ang misteryo. 15 po yan sila na grupo, mga tourist. Sabi nila nawawala yung 2 nilang kasama. So yung ibang mga tagbanwa, naglangoy, tapos ang iba umakyat sa mga gilid-gilid ng kabundukan doon sa unahan, sa mga cliff. Dahil ang akala nila baka umakyat, ganun. Kasi dumistansya sila sa grupo, sir eh. Ang iba naman, baka lumangoy doon sa malayo. So pinuntahan pa nila doon. Yun yung sabi ng mga gwardiya. Pero wala talaga. So dito po tayo ngayon sa Kayangan Lake. Siya lang po yung kaunahan ng binigyan ng titulo na may kasama yung body of water. So yung total po nito nasa 24,000 hectares. 24,000 plus hectares po yung kabuuan ng lugar. Ito yun. Ito po yung natin, yung... Okay. Ito yung... Yeah, ito po yung Coron Island. Yan yung map, sir. Kabuuan na So ang laki ng... Pati pala ang tubig. Tubig po, opo. kasama ng tubig. Kasama, yeah. Sacred lake nila to, sir eh. Kailangan pang ipaalam sa mga mga elders nila, mga matatanda kasi napakasagrado sa kanila to. Meron daw pong nakatira ditong napakalaking pugita. Napakalaki daw talaga po. Nagbubuga palagi ng tinta. Okay. Nakikita pa yan?
Sa mga hindi katutubo po, kahit na kami na mga local dito, hindi basta-basta mag-ano doon, May ipaalam mo na sa Pagpapaalam. mga matatanda. According sa paniniwala, kailangan may ritual pa sila na iano sa isang tao na papayagan umakyat sa Lake Abuyok para tingnan yung lugar. Matagal nang kinilala ng gobyerno bilang ancestral domain ng katutubong Tagbanwa ang isla ng Coron at ang karagatang pumapalibot dito. Maraming humahanga sa pamamahala ng mga Tagbanwa dahil nananatiling malinis at ligtas ang lugar sa kabila ng pagbukas nila nito sa turista. Ngunit nitong Marso, kinailangang ipasara ang Kayangan Lake at halos kabubukas lang muli noong dumayo kami. Meron pong hindi magandang pangyayari last month dito. Before March 13, open pa po yan hanggang doon. Wala pong boundary yan, wala pong mga safety precautionary measures. And then ang nangyari po, nagkaroon po ng isang tragedya dito, aksidente sa mga guests po ng grupo ng mga Czech Republic. 15 magkabarkada ang pumasok dito, pero 13 lang ang lumabas. Mahigit 3 oras bago nakumpirma na nawawala pala ang 2 nilang kasama. Magkakahiwalay kasing lumabas sa lawa ang grupo. Kalaunan, tinawag na si Arnie para tumulong sa paghanap sa 2. Ayon sa balita, ang 2 binatang turista nalunod pala sa lawa ng Kayangan. Sina Martin Sefcik, 28 taong gulang, at Jacob Brazda, 24 na taong gulang. Si Arnie at ang mga kasama niyang diver ang tinawagan ng Philippine Coast Guard para hanapin sila sa ilalim ng lawa. Kinuna ni Arnie ang isinagawa nilang operasyon. Kabisado ko po yung topography niya sa ilalim. So, pinuntahan po namin doon at nakita namin ang 2 Czech Republic na 2 lalaki. Nakuha namin sa 22.8 meters ang 2 bangkay na to. And then, nang inaahon na namin, hinanap sa amin yung camera na kung saan ang nakita kong camera blue, ang hinanap nila sa akin, yung grupo, dahil grupo po sila, ang hinanap sa akin yung camera na white, na may handle daw. Sabi ko, wala akong nakita doon. So nagkatalo kami. So sinabi ko na lang, sige bukas, babalikan ko. Nang binalikan ko po yun, na-recover ko yung mga hinahanap nila, yung camera na kung saan napaka-tragic po ang dating dahil hindi po ordinaryo ang laman ng camera. Nakita po namin doon na kung paano sila namatay. Malakristal ang linaw ng tubig ng Kayangan Lake. Kaya mapanlinlang ang lalim nito. Po, yung may boundary na yun yung nasa 10 to 11 meters. Pag lalalim ka na dito, nasa 20 na yan. Pa-slope na yun talaga, pa-slope na. Dito nagsimula yung slope. Palalim na ng palalim yan. Sa ilalim ng pwestong ito nalutas ni Arnie ang misteryo ng mga nawawalang turista. Okay? Okay, ready? Okay, everything is done? Kasama ang Tagbanwang lifeguard na si Miroy Abella, sinilip namin ang mga huling nakita ni na Martin at Jacob. Dito po siya, ang lalim niya! Kasama natin! Naunawaan ko rin kung bakit nais pa nilang tumagal sa ilalim. Hanggang naubusan na sila ng hininga. Dito sa Kayangan, ito ang nangyari.
Meron na po mga lifeguard, 10 yan sila. May mga security. Ayon naman sa dive instructor na si Arnie Pabelonio, may mga mahalagang aral ang idinulot ng malungkot na pangyayari. Napakasimple lang po talaga ng violation na nagawa nila, na hindi nila sinunod yung rules as a free diver. They are not using the proper fins, they are not, walang safety sa kanila sa ibabaw, na both of them went down together, there's no lookout, and supposedly one up, one down. Nang maganap ang trahedya sa Kayangan, agad rumesponde ang lokal na pamahalaan. You know, some people said that they drowned, some people said that, you know, his friend punched him and he, you know, and they had a fight. Or, you know, then all of the stories. Lasing, kasi yun Oo, ano lasing. kasi, Yung mga lasing. tipong, you know, Kasi mga bata ito, no? yeah, They were still young. yung typical na trait natin lahat na basta pag may insidente, may kanya-kanya ng kwento. And as the chairman of tourism, I was telling her, we have to be very careful dun sa mga sasabihin natin because this will hit back our economy, our tourism economy. So that's why we called the multi-sectoral team from our DILG, from our MDR, from the business sector. We all sat down. While we were trying to come out with our investigation and our official statement, we informed Arnie to proceed right away to Coron town and straight to the session hall of the local government and to bring in the camera and so we could play it as an evidence and study what really went wrong. That's where we found out the cause of the death. Balito yung official report nila. Ang kamerang hawak ni Martin Sefcik sa sandali ng kanyang pagkamatay, nahanap ni Arnie sa ilalim at isinumiti niya sa Philippine Coast Guard. Makikita mo dun sa video nila na masaya sila, kaya nilang mag-dive hanggang sa bottom. Picture-picture pa sila doon. Meron pa silang digital dip gauge na malaman po doon kung gaano po kalalim yung free dive nila. Hanggang po sa pangatlo nilang attempt, siguro talagang na-underestimate lang nila yung lalim ng tubig. At nung umangat sila, hindi po sila umabot doon sa surface ng tubig, kaya nawalan sila ng malay dalawa. At basically, namatay silang dalawa. Base doon yan sa expert natin mga divers, ang tawag po nila doon ay shallow blackout. Ayon sa inyong impormasyon, wala naman foul play na naganap dito. Walang foul play base po doon sa video na nakuha namin. Tinanong po sila ni SB Michael Saduani at sinabi naman nila na wala naman po. Tinanggap po nila yung pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Piniyagan akong panoorin ang video ni Martin. 2 minuto lang ang inabot ng buong pangyayari. Sobrang kakaiba itong video na to dahil bukod sa napakalino ng tubig at maganda yung pagka-shoot niya, nakuna ni Martin Sefcik ang sarili niyang pagkamatay. Hindi namin pwedeng ipakita sa inyo itong video dahil wala kaming pahintulot sa kanilang mga pamilya at sensitibo nga ang material na to. Pero isa ito sa nakamanghang video na napanood ko sa buong buhay ko. At ngayon, ang nakikita ko ngayon ay yung pagsisid ni Martin Sefcik na siyang may hawak ng camera. Meron siyang selfie stick. Nasa siya ngayon, 22.8 meters yan. Kasama na niya si Jacob Brazda sa ilalim. At nagsisenyasan sila, tinitingnan yung digital depth gauge para makita nila yung kung gaano sila kalalim. At sumenya si Martin ngayon kay Jacob na umakyat na sila, pero sabi ni Martin, doon muna tayo pumunta. Kaya pumunta muna sila doon sa rock wall at doon sila aakyat. Pero yung mga ilang segundo na yon, maaring yun yung difference, no? Ng buhay at kamatayan. At ngayon ay makikita natin na si Jacob ay hindi na gumagalaw. Makikita natin na lumulubog na siya. Ito si Martin na may hawak ng camera, nakikita pa rin siya na mukhang bumibilis yung pagsipa at wala na yung gracefulness niya at medyo nagsishake na yung camera at yan, nabitawan na niya yung camera, parang nag-surrender na siya. Ito ang unang pagkalunod dito mula ng buksan ng lawa sa mga turista.
Isang trahedyang gumising sa mga Tagbanwa at sa lokal na pamahalaan tungo sa pagkaroon ng pagbabago. Natatanaw ng lahat ng dayo rito ang kagandahan ng Coron. Maliban sa mga pader na limestone sa ilalim ng lawa ng Kayangan. Ito ang dinayo rito ni na Martin at Jacob at ito rin ang kanilang mga huling nakita sa mundo. Kung may ginhawang dulot ng trahedya, naranasan namin sa Kayangan. Ang daanang ito, lupa lang dati, maputik at madulas. So itong dinadaanan natin bago lahat ito. Yes sir, wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan to. Kasi dati ganito lang kasikip sir. Ganyan lang. Dahil creek na yan. Riprap lang po yan. So Ni-riprap. nilagyan nyo lang ng lupa rito. Riprap, bato-bato, tapos siniminto. Mas safe siya ngayon. Very ito, safe. ito bago lahat ito. Ito, wala to dati. Kaya delikado talagang malaglagan. Pwedeng madisgrasya rito. Sa ibang lugar, nakita na nating madalas walang pagbabago matapos ang malagim na sakuna. Iba ang ipinapakita ng komunidad dito. Higit sa mga babala, nagpasanay sila rito ng mga lifeguard na lagi nakabantay ngayon sa mga turista. Isa rito ang kasama kong sumisid na si Miroy. Pag wala pong light vest po yung hindi po namin pinapayagan, sinisita po agad namin. So kung nakalampas po sa boundary, sinisita din po namin sir, may na ginapituan po namin para po bumalik sila. Napansin din namin parang halos walang basura rito, no? Walang mga upos ng sigarilyo, walang plastic o balot ng candy. Bakit? Yes sir, ganito yun. Pag off na po, sarado na po yung Kayangan, 4:30. So kami po mga lifeguard, tinicheck po namin to, paikot yung tulay. Tinitignan po namin yung mga basura, inalagay po namin sa silupin, lahat ng mga basura, tapos dinadala po namin doon sa labas. Bagamat laki sa tubig si Miroy at ang ibang lifeguard na kapwa Tagbanwa, kailan lang sila natuto ng CPR at kung paano sumagip ng buhay sa tulong ni Arnie. Kinuna ni Arnie ang kanilang training na ginanap sa viewpoint ng Lawa 2 linggo matapos ang insidente. Makikita sa video na wala pa ang hawakan at sementadong daanan. So marunong So din kayo. marunong na po kami. So ang dami niyong itinuturo sa inyo. Opo, ang dami pong tinuturo sa amin ni Sir Arnie para po dito sa safety po ng mga turista. Ramdam ko rito na templo ng kalikasan ang turing nila sa Lawa, na kailangan maging ligtas upang manatiling banal. Bago kami umalis ng Kayangan, nadatnan namin ang pagpupulong ng mga Tagbanwa. Ano yung pakay ng pulong nyo? Bakit kayo? Yung papay ng tulong namin dito, kung may mga problema dito sa Kayangan, sa lahat na yun ang pinag-uusapan. Kami po siyempre dayo lang kami, pero kami humanghanga sa pangangalaga nyo ng kalikasan dito at saka sa isla dahil nakakapunta naman kami sa ibang lugar sa Pilipinas at hindi kasing linis ang nakikita namin dito at mukhang maayos po yung pamamalakad. Kaya naiisip namin pwede kayong maging magandang halimbawa para sa ibang lugar sa Pilipinas. So, kung mapanatili natin to, abay tayo ang magiging titingalain na sinusundan namin kung ano yung nandun sa Kayangan o sa Coron, Palawan. Di ba? Oo, kasi hindi lang karangalan ng Kayangan Lake, karangalan na rin ang buong Coron. Tama po kayo. Isang bayan sa malayong sulok ng arkipelago, ang Coron ay isa ng modelo para sa bansa. Totoo rito na ang kalinisan at kaligtasan ay kabanalan. Nasa kamay ng komunidad ang pananagutan
at kapangyarihan. Sa kabila ng trahedya ay ang pagkakataong magbago at magpabuti. Sana'y may konsuelo para sa mga pamilya ni na Martin at Jacob ang malamang nagtapos ang kanilang buhay sa isang sagradong lugar kung saan namanata ang komunidad na hindi na mauulit ang kanilang kapalaran. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.